Hello guys, siguro minsan nakakapanood kayo, lalo na kapag sobrang lakas ng ulan, yung mga sasakyan umiikot, gumugulong, na-aksidente kasi nawalan sila ng kontrol. So may dahilan kung bakit nangyayari yun, lalo na kapag malakas ang ulan at mabilis yung takbo ng ating sasakyan. So pag-uusapan natin sa video na to, ano ba yung hydroplaning or aquaplaning? Ano ba yung mga dapat mong gawin kapag na-encounter mo ito sa inyong sasakyan? At yung mga pwede mong gawin para ma-prevent ito na mangyari sa iyong sasakyan. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So pag-usapan natin, ano ba yung ibig sabihin ng hydroplaning or mas kilala sa tawag na aquaplaning. So nangyayari dito guys, nawawalan na ng contact ang inyong gulong sa kalsada dahil sa dami ng tubig na nadadaanan nito. Tandaan natin yung ating mga gulong, di ba may mga ukayan or may mga grooves. Kapag yung mga grooves yan, ang purpose yan para itapon palabas ng inyong gulong, palayo sa inyong gulong yung tubig. So kapag manipis na ang inyong gulong or sobrang bilis ninyo or sobrang dami ng tubig na dinadaanan ninyo, ang nangyayari, imbes na maitapon niya yung tubig palayo sa inyong gulong, naiipon yan sa pagitan ng gulong at ng kalsada. Kaya parang sa diwa, lumulutang inyong sasakyan, dumudulas. Kaya nawawalan kayo ng control kahit pa magpreno kayo. So yun yung definition ng aquaplaning or ng hydroplaning guys. So, paano mo malalaman na ikaw ay nag-aquaplaning or nag-hydroplaning na? Usually, nangyayari yan kapag malakas ang ulan, basa yung kalsada at sobrang bilis ng takbo natin like kapag tayo ay nasa expressway. Una yung mafe-feel dyan, medyo gumagaan ang inyong manibela. Halos parang wala na kayong hawak na manibela. Pangalawa, umuugong. Sabihin, malakas yung RPM ninyo pero hindi naman bumibilis yung inyong sasakyan. Sabihin, wala na siyang contact sa ground kaya ganun. Matataas na yung RPM nyo pero hindi naman kayo bumibilis. Next, kapag kangin yung sasakyan, may traction control indicator, kumukurap yan. Sabihin, nawawalan na ng traction yung gulong ninyo sa kalsada. So, sign din yun na hindi na nagko-contact yung inyong gulong sa kalsada at nag-aquaplaning na kayo. Tandaan guys, mabilis lahat yung pangyayaring ito. Pwedeng sa isang kurap ng mata ninyo, wala na kayong control sa inyong sasakyan. So, kapag nakaka-experience na kayo ng hydroplaning, ano yung dapat ninyong gawin? Unang-una guys, wag na wag kayong tatapak agad sa preno ng inyong sasakyan. Kasi nga, wala na siyang contact sa ground. Ibig sabihin nun, wala na ring effect kung tatapak kayo ng preno. Mas prone lang kayo mawalan ng control kapag dumikit na sa ground yung inyong gulong. So, ang dapat nyong gawin, alisin yung paa ninyo ng dahan-dahan sa accelerator pedal. Hayaan ninyo yung hangin o yung friction, yung magpahinto dahan-dahan ng inyong sasakyan. Pangalawa, hawakang mabuti ang inyong manibela. Make sure na pananatilihin nyo itong straight hanggat maaari para hindi kayo mawalan ng control. Next na gagawin ninyo, kapag pakiramdam nyo medyo bumalik na sa ground yung inyong gulong, may kapit na siya, doon kayo dahan-dahang tatapak sa preno ng inyong sasakyan hanggang sa kayo ay tumigil o ma-regain nyo na fully yung control sa inyong sasakyan. So yun yung mga dapat ninyong gawin kapag kayo ay nandun na sa situation na nag-hydroplane na kayo guys. So syempre napag-usapan natin yung actual na kapag kayo ay nagda-drive. Pero paano nyo ba mape-prevent guys na ma-involve kayo sa hydroplaning? Lalo na kung hindi nyo talaga maiwasan na uulan, lalo na ngayon rainy season at kailangan nyo mag-drive sa expressway. Unang-una nyong kailangan i-check palagi guys ay yung tread ng inyong gulong. Makapal pa ba ang inyong gulong? Kasi kapag manipis na yung gulong ninyo or below na siya sa minimum level ng treadness niya, less na yung chance niya na maipalayo yung tubig sa inyo kapag dumadaan kayo sa kalsada. So ibig sabihin, malaki yung chance na mag-hydroplane kayo. Tandaan yung ating mga gulong, meron yung built-in na tread wear indicator. So kapag nakita niyo yung parang guhit sa pagitan ng mga uka ng inyong gulong, no, at nakita niyo pantay na siya doon, yung tread niyo, time na yon para palitan ang inyong gulong. Pwede rin kayong gumamit ng mga tire gauge indicator na halimbawa ito kagaya dito meron pala ako. So tire gauge indicator yan, tutusok niyo lang sa gulong ninyo para makita niyo kung okay pa. Hanggat green siya okay pa, pero kapag lumabas na yung red, wala na. So pwede kayong gumamit ng mga ganyan kung hindi kayo sure. Pero kaya din naman yan i-visually inspect. Pangalawa, i-make sure ninyo na yung
gulong ninyo ay properly inflated. Tandaan, kapag malambot ang mga gulong natin or underinflated ang mga tires natin, mas malaki yung chance, mas prone yan mag-hydroplane kahit pa makapal yan. Kasi mas malawak yung contact niya sa kalsada. Kaya mas malaki yung chance na pasukan ng tubig yung pagitan. Yan. Kaya make sure nyo na meron kayo palaging tire inflator para alam ninyo palagi na nasa optimal pressure ang inyong mga gulong. So yun lang guys, ang mga gusto kong sabihin sa inyo when it comes sa hydroplaning or aquaplaning. Naka-experience na ba kayo niyan? Sana wag naman, nakakatakot. Kung nakatulong sa iyo yung video na to na maintindihan ko ano ang hydroplaning, click mo naman yung like button at share mo sa mga friends mo na madalas mag-drive sa expressway or madalas mag-drive kapag maulan. Kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo naman yung subscribe button at follow button, pati notification bell para updated ka sa mga latest videos natin. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!